Attorney Sal Panelo kinontra at sinupalpal ang mga against sa desisyon ng Supreme Court. At ito yung sona ni Marcos Jr. Naku po, na maraming nagsasabi na etong etong sona ni Marcos Jr. ay talagang hindi ka panipaniwala. At talagang eto nga, si Attorney Sal Panelo hindi na nakapagpigil at muling binatikos ang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. So eto po, panoorin po natin. Yung paghimay sa naging resulta ng Korte Suprema, sa tingin mo magkakaroon ng epekto ba ito sa magiging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address? Magkakaroon kaya ng reaksyon ang Pangulo tungkol dito? Mga kantay niya, there is a right thing in the right way. Check siya. Kasi matatanda mo, di ba sabi niya, ayoko ng impeachment. Di ba? Okay, sasabihin niya sa atin, kita niya na, ako, ayoko ng impeachment. Pero, iba naman ang sinasabi ni Clara. I-respeto natin ang Korte Suprema, pero we disagree with it. O, iba naman ang kanyang tono doon sa kanyang principal. Yan na nga ba ang problema din? Pag wala kang access talaga sa presidente mo, di mo kilala yung principal mo, pamali-mali ang sasabihin mo. So, hindi natin alam kung sa sona niya ay babanggitin niya yun. It's anybody's guess. Pero kung babanggitin niya man yun, abay, sasabihin niya, I was against the impeachment. Di ba? Bida siya. Oo, itong lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, marami naglabas ng kanilang mga komento, Attorney Salme. Karamihan, of course, sa mga nagpupush talaga from Congressman Leila de Lima to Anak Bayan Party's representative. Meron sila kanilang pagsabi, even the speaker, the spokesperson sa Kamara, sinasabi nga nila na hindi katagap sa kanila itong desisyon ng Korte Suprema. Sakali pong i-push pa rin nila, Attorney Sal, impeachment, pwede ba sila makontempt ng Korte? Or sakaling sinabi naman ni Speaker Martin Romualdez na magpa-file sila ng motion for reconsideration, ano sa tingin niyo yung magiging impact nito dun sa desisyon ng Korte Suprema? Well, if you disagree with the Supreme Court in respectful language, then you are exercising your right to express yourself. That is covered by the freedom of speech provision of the Constitution and of the press. Kaya malabo yung mga contempt. Puro kayabangan lang yun. Kaya nagpagsalita ng isang partido niya. Hindi po pwede yung magsalita ka lang kinontra mo contempt ko na. Pero siguro, himayin natin yung pagkontra. Ano bang kinokontra ng mga ito? Number one, sinasabi nila na dapat daw ang Korte Suprema hindi nakialam kasi equal ang tatlong sangay ng gobyerno. O equal branch daw sila. Kaya dapat hindi pakialaman ng isang sangay. Yung ginagawa, mali po sila doon, gaya ng binasa mo kanina. Ang saligang batas nagbigay ng kapangyarihan sa isang sangay na siya ang magkakaroon ng karapatan at kapangyarihan na sabihin kung ang ginagawa ng dalawang sangay at ang mga opisyalis nito ay labag sa saligang batas. Kung ito'y umabuso, sabi nga na ang Korte Suprema will determine whether there is a grave abuse of discretion amounting to or lack of jurisdiction. Yan ang number one. Kaya mali po sila doon. Ano bang sinasabi nila? Dapat daw hindi pakialaman ng impeachment court kasi sui generis. Sabi nga ng Korte Suprema, hindi porket sui generis yan, it's a political matter. Legal pa rin yan. Kasi ang saligang batas, pag may sinabi ron, applicable sa lahat. Hindi po pwedeng sasabihin mo, hindi, we are a class of our own. Hindi po pwede yun. Sabi nga ng Korte Suprema, yung pa, isa pang sinasabi nila, ang hirap dyan sa Korte Suprema, pati na yung mga gustong mawala ang impeachment, hindi nila sinusunod yung principle of accountability. Kasi
all officials must account for their wrongdoings, for their illegal actions. Mali na naman ho sila doon. Mali naman ang predicate nila. Wala namang sumisira at nagpapahinto ng proseso ng accountability. Kasi sinasabi nga ng Korte Suprema, habang totoo na maganda ang layunin ng pagtanggal doon sa mga may kasalanan na mga gumawang mali, irregular, labag sa saligang batas. Pero ang pagtanggal sa kanila, kinakailangan paraanin mo doon sa prosesong inilatag ng saligang batas. Hindi po pwedeng lalabagin mo yon just because maganda ang layunin mo, natanggalin mo ang mga may kasalanan. Kaya sinasabi ng Korte Suprema, the end does not justify the means. Marami pa silang sinasabi. Yung isang sinasabi ng dating justice, Justice Tony Carp, sabi niya, mali ang Korte Suprema dun sa 1-year ban. Dahil sabi niya, sinasabi raw ng Korte Suprema at yun din ang sinasabi ng House na hindi raw nagkaroon ng pagbobotohan sa Kongreso basta ipinasa. At yun daw 3 bago na dismiss, nauna muna yung pag-transmit. Ang problema dito sa mga kumukontra, alam mo, sabi ko nga sa isang kaibigan kong abogado, the problem with other lawyers is that they cannot go beyond their biases. Their legal opinions are laced with, as well as influenced by, their political prejudices. Pag meron silang ayaw doon sa party na involved sa isang legal issue, nako, maalata mo agad na yung opinion niya palaging pakontra. Yan ang problema. Kailangan, alam po ninyo, palagi nating, gaya na sinasabi ko sa mga estudyante ko nung ako nag-aaral, nagtuturo pa, kung anong natutuhan nyo rito sa classroom. Kahit saan kayo makarating, pag sinabi ng Supreme Court at sinabi ng pursuant to the constitutional command na kung ano ang batas, ipatupad nyo. Hindi po pwedeng babaguhin nyo dahil lamang kakampi nyo o kalaban ninyo yung nasa nag-aaway na kailangang ma-resolve bilang isang abogado. Hindi po pwede yun. Kailangan talagang kung ano yung batas, sundin nyo. Isa pa, nakakalimutan itong mga abogado, pati na yung mga justices. Naupo naman sila ron. At bilang mga law students, pinukpok na kami. Ang sabi ng mga professors namin sa UP College of Law, palagay ko sa lahat ng College of Law, sinasabi ng mga professors doon, what the law is what the Supreme Court says it is. Kung ano ang batas, yun ang batas kung ano ang sinabi ng Korte Suprema. Whether the Supreme Court is right or wrong, tama man o mali. Kasi sila nga ang binigyan ng kapangyarihan, ba't ba ang kukulit nyo? Sundin nyo. Sila ang tama. Bakit? Bakit ibinigay ng Korte Suprema? Kasi dati naman, bakit ibinigay sa Korte Suprema? Kasi dati, before the 1987 Constitution, wala yung provision pwedeng hindi magbigay ng desisyon ng Korte Suprema sa isang controversial na legal issue at palaging ang kanilang excuse, that's a political question. Ngayon hindi na po pwede, wala nang political question no sa animal. Kasi sinasabi doon, judicial power includes the duty of the Supreme Court and other courts to resolve controversial at mga issue na nag-aaway-away, nag-uumpugan upang malaman sa lahat ng sangay ng gobyerno
kung merong pang-aabusong malaki na mawawalan sila ng jurisdiction dahil sa ginawa nila. Klarong-klaro yun eh. Bakit ba ayaw niyong sundin yun? Ito ang pinakamahalaga pa. Sinasabi nila, ibalik natin doon sa accountability. Naman po tinatanggal ang accountability. Kasi sinasabi nga ng Korte Suprema, teka muna, itong desisyon na ito, hindi namin ina-absuelto si VP Sara. Pwede kayo mag-file, pero gawin nyo next year. Kasi yung pinail nyo ngayon, lumabag kayo sa saligang batas. Dalawa ang paglabag. Number 1, hindi nyo sinunod yung 1-year bar. Dapat isang complaint lang sa isang taon. Number 2, hindi nyo binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Yun consistent yun sa due process clause of the Constitution na nagsasabi doon, pag ikaw ay dinimanda, kailangan ipaalam sa iyo at sabihin sa iyo kung anong dinidemanda sa iyo para magkaroon ka ng pagkakataon na ipagtanggol yung sarili. Yung nangyari po dun sa impeachment complaint, hindi nangyari yun. Tinawa, yung pinagpipilitan nila Justice Tony Cars at sa mga iba. Sabi ka, na-actionan naman na. Sabi mo, hindi na-actionan. Na-actionan nyo nga, pero ano pang ginawa nyo? Tingnan nyo ha. 3:39. Nagpuntahan sila doon sa speaker's room. Pinatawag sila ng speaker. Pagkatapos, nagdesisyon sila, ito na lang port complaint. Inaprubahan nila, mga 5:29 something. 2 oras lang. 2 oras lang. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Kailangan 2 modes yan ng pag-initiate ng complaint. Number 1, kailangan, kung may mag-aakain dyan, ng isang mamamayan, kailangan merong endorsement ng isang kongresista. O pwede rin naman kongresista mismo. That's the first mode. Pero doon sa mode na yon, kinakailangan, sundin mo yung sinasabi ng saligang batas. Ano sinasabi ng saligang batas? Pag may nag-file ng complaint, yung Secretary General, i-repair mo kaagad yan sa speaker. Para yung speaker naman, i-repair sa Committee on Justice. Hindi yun nangyari yun Hindi nangyari. Bakit? Kasi inupuan nila. Ano sabi ng Korte Suprema na inupuan nila? Yung pag-uupo nyo, malisyoso yun. Sinadya nyo. Kaya effectively, nung ginawa nyo yan, inaksyonan nyo na. O kaya nung inaksyonan nyo, ayun, nagkaroon na ngayon ng 1-year bar. Mula sa pag-dismiss ninyo, effectively dismiss yun, nagkaroon ng 1-year bar. Isa pa, ito nakakalimutan din kahit na ipagpalagay nyo na hindi lumabag sa 1-year bar, 2 ang grounds for declaring it unconstitutional. Yung second, mabigat. Ano yung second? Hindi na binigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na sarili. Walang-wala. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi po pwede yan. Alam mo, sabi niya, ang isang impeachment, while it is political, ang lahat ng galaw doon sa proseso niyon, should be within the framework of the rule of law or rule of just law or due process. Hindi pa pwede yung i-railroad mo. Kaya, naging desisyon. Kaya kahit nasabihin mo hindi sila nag-violate ng 1-year rule, assuming na tama yung kanyang teorya, paano yung due process? Sasabihin ng House, teka muna, binigyan naman natin ng pagkakataon dyan, tinatawag namin yan sa Kongreso sa mga committee hearings. So, tingnan mo itong tagapagsalitang ito, abogado pa naman. Yung sinasabi mo sa committee hearings yun, hindi sa impeachment process ang pinag-uusapan dito. Yan ang problema sa mga ito sundin nyo na lang kasi mag-file kayo ng motion for reconsideration, pero sa tingin natin malabo na yan. Dahil unanimous unanimous, sobrang-sobra. Walang kumontra walang dissent. At yung kung babasahin mo yung desisyon, gaya ng ating description, it's clear and succinct.
wala ka talagang lahat kinover niya. Wala kang masasabi. Well, tingnan natin ano magiging hakbang ng Korte Suprema doon sa maging pahayag at ano ang hakbang na gagawin ng Kamara. Pero Attorney Sal, hindi kontento ang Kamara sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ng impeachment complaint dapat kay Vice President Sara Duterte. Diyan sa Kongreso, shows na nagkaroon ng plenary action. Hindi naman yun ang kini-question eh. Ang kini-question, wala kayong pagkakataon. 2 oras lang eh. Ang sinasabi ng Korte Suprema, unang-una dapat yung articles of impeachment merong mga ebidensya sufficiently to establish na yung mga krimen na nakalagay sa saligang batas na impeachable crimes like corruption, bribery, treason, betrayal of the public trust, and other high crimes, kailangan makita yon. At kailangan ng bawat isa sa inyo, mga miyembro ng House of Representatives, ay mabigyan ito ng kopya. Kasama na sa pagbibigay ng kopya niyan si Inday Sara na hindi nangyari. O yun, sasabihin nyo, hindi, pumirma nga kayo. Pero hinihingi na dahil ito'y malaking at maselang bagay na tatanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na pag-aralan mo. Mapag-aaralan mo ba ng 2 oras, 7 ang grounds nyo. May mga naka-attach kung meron man. Pag-aaralan nyo ng gusto yun. At kailangan, sabi ng Korte Suprema, mag-debate kayo. Hindi pa pwede yun. Ginawa nyo 2 oras lang. Nag-usap-usap lang kayo doon. Tapos nagboto na kayo na i-transmit nyo. Talagang lumabag kayo. Tanggapin nyo na kasi. Tanggapin na kasi, Attorney Sal. Ano bang tips mo, Attorney Sal, sa pagtanggap sa pagkakamali? Hindi sabi ng Korte Suprema na wala na yung impeachment complaint. Ang sinasabi ng Korte Suprema, di-file nyo, mag-file kayo. Pero sundin nyo muna yung batas kung paano. O di-file nyo next year. O ano ba ang problema nyo? Ipapile nyo naman. O sige nga. Wala eh. Kahit anong argumento nyo, hindi tatama. Wala sa hulog. Samantala nagubala naman sila dating Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Panfilo Lacson laban sa posibleng pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabilang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ito ay labag sa konstitusyon. Ay kay Zubiri, ang pagbaliwala sa unanimous ruling ng Korte Suprema ay maaaring magdulot ng constitutional crisis. Sirain ang prinsipyo ng judicial review at magtakda ng mapanganib na halimbawa. Anya dapat igalang ang desisyon ng korte bilang huling tagapagsalin ng konstitusyon. Kaya ito rin ang pahayag ni Lacson na nagsabing ang rule of law ang magiging pangunahing biktima kung hindi susundin ang desisyon ng korte. Ayon sa kanya, ang hindi pagsunod sa desisyon ay magdudulot ng kaguluhan at pagguho sa tiwala sa mga institusyon. What do you think, Attorney Sal, bakit ayaw papigil ng ilan sa mga senador na gusto talaga i-push ang impeachment sa kabila ng ruling ng Korte Suprema? Kasi gusto nila, di ba sinabi ko na marami sa mga senador ayaw na walang impeachment. Kasi you deprive them of their opportunity to shine during the impeachment trial. May coverage yun araw-araw. Di ba? Sayang naman. Magpapakitang galing sa pagtatanggol. Yung mga nasa grupo ng Duterte. Yun naman mga kontra, ganun din. Papakita rin nila ang galing nila. Alam mo, ang problema, ganito, yung mga kumukontra, alam mo, I don't know, alam ko, may napansin nga, merong isang mahilig na ito talagang pusakal na anti-Duterte ito. Walang bukang bibigyan na talagang palaging masama ang Duterte. Walang bukang bibigyan na talagang palaging masama kay Duterte ito. Walang bukang bibigyan na talagang palaging masama ang Duterte. Tapos, yung decision ng Korte Suprema, kinawag niyang Duterte Court kasi yan eh, Duterte Court. Kung hindi ba naman ito, hindi nag-iisip, wala sentido ko ba ito eh.
O, tingnan mo yung 13. Alam mo ba na yung ponente, si Justice Barbie Leonen, UP College of Law graduate yan. Hindi lang College of Law graduate, naging dekano din ng College of Law yan. Madalit sabi, mautak. Pero sino ba nag-appoint yan? Pinoy yan, si Pinoy. Sino ba si Pinoy? Dilao. In-appoint niya yung kakampi niya, siguro sa kanyang pananaw. Pagpalagay na natin, hindi Duterte yun. Itong si Justice Raul Villanueva, sino ba ito? Ito yung bagong appointee ni Presidente Marcos Jr. Paano mo sasabihin Duterte Court? Di sana kumontra na yan. 13. Wala. Kaya problema sa inyo, tanggapin nyo na ang desisyon. Saka isa pa, Ana, huwag kayong mag-alala na tutuloy nila. Most likely, siguro, magkukonvene ng impeachment court. At sigurado, may isa sa 5. Sasabihin niya, tuloy natin yan. Pero talo ko yun sa butuan. Maniwala kayo, talo yan. 11, talo kayo. Kaya tumahimik na lang kayo. Tanggapin nyo na. Yung president, bakit naman hindi? Pero huwag nyo nang paigtingin ang paghahati-hati ng ating mga kababayan. Pakinggan nyo ang tinig ng Iglesia ni Cristo. That reminds me, di ba 111th anniversary ng INC kahapon? Maligayang pagdiriwang ng 111. Alam mo gusto ko sa INC? Yung tinig nila na magkaisa tayo, maging mapayapa tayo. Yun ang pakinggan nyo na lang kasi ang INC at medyo titino. Kakaroon tayo ng kapayapaan dito. Pati yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ano sinasabi ni Pastor? Kung ano ang batasan ninyo para hindi tayo magkamali. At saka, ang gawin nyo, bilang mga mamamayan, mahalin nyo ang inyong bayan. Higit sa inyong sarili. Pag kayo ay halal ng bayan, gawin nyo kung ano ang itinatakda na tungkulin ninyo. Hindi yung ang ginagawa ninyo. Lahat ng pagkakataon na magkamal kayo ng material na kayamanan, ginagawa nyo. Kung makikinig lang po tayo dito sa mga taong tumahak ng landas ng spiritual, siguro titino ang mga halal bayan natin sa ating bansa. Magkakamali ang administrasyon at gagawin niya ang lahat upang baguhin ang mga pagkakamali. Halimbawa, ang pagkakamali nila doon sa pag-aaresto at pagpapatapong kay Presidente Duterte, ibalik niya. Yun lang. That will trigger an overwhelming applause from the nation. Pangalawa, aminin niya na yung mga kaalyado niya dyan sa Kongreso ay hindi niya na-control. Hindi niya na-control, masyadong nagpakasasa sila at gagawin niya yun bilang presidente. Oops! Tapos na yan, ng mga maliligayang araw nyo. Kailangan sumunod na tayo sa kagustuhan ng taong bayan. Pangatlo, sasabihin niya, mali ako, subalit meron pa akong 3 taon upang baguhin ang aking pagkakamali. Kaya mula ngayon, kayo ay humanda. At iba na ang presidente niyo ngayon. Ayan ang gusto ko marinig. Bago natin balikan yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, short break lamang tayo, Attorney Sal. Magbabalik pa. Imahin natin yung nagdaan na State of the Nation Address, particularly yung last year, Attorney Sal. At panoorin natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa infrastructure development. Panoorin natin to. Under our Inter-Island Linkage Bridge Program, we expect 2 major bridges to be open to motorists this year. One is the Panguil Bay Bridge, touted as the longest water-spanning bridge in northern Mindanao. This bridge will connect Lanao del Norte to Misamis Occidental. The other is the Gicam Bridge in Zamboanga, Sibugay, which shall connect the Olutanga the island to the mainland of Mindanao. Ayan, Attorney Sal.
At ang tanong dyan, Attorney Sal, kung kumusta na yung infrastructure nito at kung naisa katuparan nga. At Attorney Sal, nung pinakauna pa na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na kung ang Duterte administration ay nagkaroon ng build program at yun yung naging golden era talaga ng infrastructure sa Pilipinas, sinabi niya na magiging build more. Pero Attorney Sal, ikaw ba, naramdaman mo ba itong build more under the Marcos administration? Ang naramdaman ko, more floods. Yun ang hinahanap na infrastructure ngayon natin mga kababayan to address the flooding. Pero Attorney Sal, ito lang yung kapansin-pansin ng mga kababayan natin kasi magmula nung last year na State of the Nation address when he said there were around 5,000 ba, more than 5,000 flood control projects na ng gobyerno. And then, after, di ba kinabukasan, lumakas ang ulan na nagkaroon ng matinding baha. And then, until now, na mag-State of the Nation address ulit ang Pangulong Bongbong Marcos, ito pa rin yung nakaabang na suliranin ng kanyang administrasyon, yung matinding pagbaha. Anong ibig sabihin nito, Attorney Sal? Sabi niya, new normal na ho yan kasi dahil sa climate change, kaya ba tayong baha. So yun ang new normal niya. Kaya ba, Attorney Sal, is that an acceptable reasoning? It's a new normal? Ang talagang cost ng baha, mayroong yun, kasi nadagdagan yung lakas ng ulan, dami ng bagyo. At meron naman talagang flood control projects. Wala rin problema doon kahit nakulang. Ang problema nga, yung mga flood control projects na sinasabi, hindi umaandar. Hindi umaandar? Kasi nababarahan ng mga basura. Kaya hindi dumadalo yung tubig. Hindi nag-overflow. Kaya may baha. Ayun. Ngayon naman, Teresa, patungkol naman sa digital transformation, pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Attributable to these transformative reforms, government services are becoming more efficient. More and more systems are now digital and cashless, assimilating individuals, MSMEs, even agricultural workers. These have expedited transactions and commercial exchanges and promoted the convenience of all parties concerned. Ang Paling QR ay isa sa mga programang unti-unting lumalakas ang hatak sa publiko at dumarami ang gumagamit. Bolstering our Cybercrime Prevention Act, the recently passed Anti-Financial Account Scamming Act will further protect the public by heightening the responsibility and security systems of banks and financial institutions and imposing high criminal liabilities on social engineering schemes and money mules. Ayun, Teresa, cashless ang magiging transaction ng government agency, Attorney Sal. Of course, para ma-address yung corruption, red tape. Ano sa tingin mo, Attorney Sal? Nangyari ba? Karamihan sa ating mga government agency? Kaya nakita ko, ang galing talaga niya magbasa ng speech. Grabe, short and sweet talaga reply mo, Attorney Sal. Pagdating naman sa edukasyon, ito naman naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books, and once again, access to reliable power and the internet. Pero Attorney Sal, nagsabi kasi bago lang si Education Secretary Sonny Angara na inakusahan niya yung parehong chambers ng Congress last week lang ito. Ang term na sinabi is sinasabotahe yung plano ng Department of Education na magkumuha pa ng mga karagdagan na computers para sa mga public school. Kasi why sinasabotahe? Kasi nga tinanggalan sila ng 12 billion pesos sa proposed
2025 budget for the Department of Education, kasi yung bulk pala nito at yung bulk na ibabawas nila, Attorney Sal, ng Kamara o ng Kongreso, naka-allocate pala ito. Yung ibabawas nila, yung 10 billion pala doon ay mapupunta doon sa computerization program na para kay Senator Sonny Angara, i-address nito yung programa nilang yung digital needs across the country po daw to sa lahat ng mga public schools. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Ang masasabi, ang tingnan nyo yung pinaka-root cause. Ano ba root cause ng klase ng edukasyon natin? Pag-aralin nyo lahat ng mga Pilipino formal. Kasi kahit anong gawin nyo, kung minority lamang ang nakapag-aral, wala. Ganun pa rin tayo. Unang-unan, that's number one. Pag-aralin nyo ang lahat ng Pilipinong libre. Libre. Kaya. Ninanakaw lang ang pera natin. I-upgrade nyo yung quality ng mga nagtuturo. Pangatlo, mag-build kayo ng maraming school buildings. Kasi pag pinaaral mo lahat ng mga Pilipino, wala. Ngayon lang kulang na kulang. Kunti na nga nag-aaral Yun, madali sabi, bigyan mo ng pondo ang edukasyon sa ligang batas natin. Palagay doon, yun ang priority budget, bibigyan mo. Pero hindi naman nangyayari yun. Yan ang unang gawin. Ang pag-usapan natin, contempt of court. I will cite you in contempt. Uy! Diba, dati nung dinipensahan ko yung SMNI doon sa Congress. Sabi niya sa congressman, I will cite you in contempt. In fact, si Lauren Badoy at saka Celis na-cite in contempt, nakulong mga ilang araw. Diba? Ikaw na lang wala. Ako lang naiwan. Last man standing sa SMNI side. Diba? So, at least, malaman natin ano yung contempt in a basic way para maintindihan ng taong bayan. Kasi palagi nilang narinig sa mga congressman, I cite you in contempt. Sa korte, may cite in contempt din. So, pag-usapan natin yan. Lalo na as lawyers, kami ni Attorney Rolex Suplico, nag-file kami ng kaso doon sa Supreme Court. So, anong ibig sabihin ng contempt of court? Yun ang pag-usapan natin ngayon, MJ. Sa mga aspiring dyan, contempt creator. Content naman. Akala ko. Contempt creator kasi sa Congress, laging lang sa Quadcom, di ba? Sa Tricom. Contempt, palagi sinasabi contempt. So yun, ginagamit nila yun as a weapon para mangharas ng mga witnesses. I'll cite you in contempt. Ganon. So, pag-usapan natin yan. Yes, Kuya Mark. Sige, tirayan na natin to. Ng contempt of court. Ang contempt of court, MJ, very basic yan. Palagi natin narinig yan. It is an act. Act or omission. So, omission, wala kang ginagawa, pwede rin. Or may ginagawa ka, pwede rin. It is an act or omission. Omission, wala kang ginagawa, omission. It is an act or omission that tends to disrespect, wala kang respeto, undermines or impede the authority of the court, the dignity of the court, or the legal processes of the courts. So, ibig sabihin, wala kang respeto sa korte, binabastos mo ang korte, hindi mo sinunod ang order ng korte, hinaharas mo ang korte, pinipolitika mo ang korte, gumagawa ka ng mga allegations laban sa korte, yun ang tinatawag na contempt of court. Or you acting, may misbehavior ka while doon ka sa korte, sumisigaw ka, nagwawala ka doon sa korte, yun, contempt of court yan. Pero kahit hindi ka nagsasalita, Kuya Mark? Yes. Pwede? For example, hindi ka nagsasalita, hindi mo naman sinunod yung order ng court. Nakatahimik ka lang, wala kang ginagawa, but may order ang court na may dapat kang gawin, tapos hindi mo sinunod, contempt of court din yan. Dito tayo sa iba't ibang klase. Para pala itong ulam kay Mark, maraming putahe, maraming klase. Ang contempt of court, ano po ba ito? Dalawang klase, ang basic na contempt of court, dalawang klase yan, MJ. May tinatawag tayong direct contempt of court, may tinatawag tayong indirect contempt of court. So, anong pagkakaiba ng direct contempt of court sa indirect contempt of court? Ang direct contempt of court, ginagawa mo ang isang bagay in the presence or near a judge. Ibig sabihin, nagsisigaw ka doon sa korte, nagwawala ka doon sa korte, may misbehavior kang ginagawa, nagsisinungaling ka doon sa korte,
mga witness ka tapos nagsisinungaling ka, doon sa Congress nagsisinungaling ka, yun, contempt of court. You're committing an act near a judge or in the presence of the judge. Direct contempt. Ang indirect contempt, outside the court. So, gumagawa ka ng bagay na hindi mo nirespeto, binastos mo ang korte, outside the court. Outside the court, but still affects the legal processes. So, it still affects the integrity of the court or the legal processes of the court or the dignity of the court. So, yun yan. Yun ang tinatawag na indirect or the dignity of the court. So, yun yan. Yun ang tinatawag na indirect contempt of court. In relation to direct and indirect contempt of court, anong pagkakaiba naman? Ano ang pagkakaiba sa contempt of court sa Congress at contempt of court sa korte? Ang Congress, isang klase lang ang contempt of court doon. Ito yung tinatawag na direct contempt of court. Ibig sabihin, kung nagsisinungaling ka sa Congress, nagwawala ka doon, may ginagawa kang misbehavior doon sa session ng Congress or sa committee, direct contempt of court. Pag may ginagawa kang argumento, binabastos mo, sinisiraan mo ang Congress, outside Congress, ang Congress walang indirect contempt power. For example, nung nangyari sa akin, MJ, may congressman, nasasabi sa akin, i-delete mo yung Facebook post mo. Sabi, i-delete mo yung Facebook post mo. So, otherwise, I will cite you in contempt. Walang power ang Congress noon. Bakit? Hindi naman ginagawa ko na allegedly, hindi ko naman ginagawa yon inside court. Ginagawa natin yan outside court. So, ibig sabihin, outside Congress, ibig sabihin, the Congress has no authority to cite you in contempt. Sa lahat ng ginagawa mo, labas ng korte, labas ng Congress. May authority lang ang Congress na to cite you in contempt sa mga ginagawa mo while Congress is in session or in committee meeting. Tsaka, Kuya Mark, hindi ka naman accused sa Congress eh. Hindi. Witness ka. Witness or resource person. Resource person. But minsan, may power ang Congress to cite you in contempt. But only inside Congress. Pag may sinasabi kang mga argumento na ayaw ng Congress but labas ng Congress, hindi ka pwede i-cite ng indirect contempt of Congress. Kasi ang Congress walang indirect contempt power. Ang mayroon sa kanila, direct contempt power. Unlike in court, dalawa ang klase ng contempt sa court. May direct contempt, yung may misbehavior mo inside court or near the judge, or mga misbehavior mo, hindi mo ginagawa yung order ng court, non-compliance ka ng order ng court, or insulto mang korte, labas ng korte, yun ang tinatawag na indirect contempt of court. So, ibig sabihin, Congress, direct contempt of court lang, or direct contempt in Congress, but in court, dalawang klase. Direct contempt of court and indirect contempt of court. Yun yan. Kung ilan ang pwede nilang i-cite in contempt? Wala. Basta sa tingin nila na babasto sila, sa tingin nila na nagsisinungaling by a vote ng majority ng member ng Congress doon sa committee, you will be cited in contempt. Grabe, no? So, conforme sa kanilang trip. Ganun yan. Parang ganun. Ganun yan. So, yun ang pagkakaiba ng direct contempt of court and contempt doon sa Congress. Iba yun. Kasi in Congress, they only have direct contempt power. In court, dalawa. Direct contempt power and indirect contempt power. Dito tayo sa punishment, Kuya Mark. Pagkakaiba ng indirect at direct contempt. Unahin natin, ano po ba ang parusa sa mga napatahon po ng direct contempt? Direct contempt, ibig sabihin, misbehavior inside court or near the judge. Direct contempt of court. So, anong parusa doon? Pag RTC and higher, RTC, Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Yun ang tinatawag na pag RTC or higher, ano yung parusa ng direct contempt of court? Pwedeng fine, pwedeng kulong. Fine, not more or less or not more than 2,000 pesos fine. And or kulong, not more than 10 days. 10 araw na kulong. So, yun yan. So, discretion yan ng court. Depende sa gravity, depende sa nature, sa ginagawa niya. So, pag RTC, meaning Regional Trial Court and higher, 2,000 pesos na fine or kulong na 10 days. Pag MTC course level, mga Municipal Trial Courts level,
ang kulong 200 pesos fine and or kulong 1 day. Yun ang penalty ng direct contempt sa Regional Trial Court, Municipal Trial Court, or even higher courts like the Court of Appeals, Sandigan Bayan, and the Supreme Court. Saan kukulong kayo, Mark? Sa korte din? May detention Sa korte, normally, wala namang detention center ang korte. So, doon sa city jail, depende kung saan. For example, sa RTC, normally doon sa city jail yan makukulong. Parehas lang ang parusa sa direct at saka indirect contempt. Iba. Iba yun. Ang indirect contempt, mas mabigat. Oh, sige. Okay. Ang indirect contempt, yung final natin sa Supreme Court with Attorney Rolex, Suplico, iba yung indirect contempt, mas mabigat ang penalty. Iba yung indirect contempt, mas mabigat ang penalty. Pag RTC and higher courts, meaning RTC, Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court, Court of Tax Appeals, ang indirect contempt, ang parusa doon is fine. May fine, 30,000 pesos. Maximum 30,000 pesos and or kulong not more than 6 months na kulong. 6 months? 6 months na kulong. Grabe yan. Ayan ha, yun ha. But depende sa gravity sa ginagawa niya. Maximum yung 6 months na kulong and ang fine, maximum ang 30,000 pesos and or. Yun yan. Pag RTC or higher. Pag Municipal Trial Court, not more than 5,000 pesos na fine and or kulong na not more than 1 month. Yun yan. 6 months. So, mag-decide ang court na ikulong ka sa city jail, patay ka dyan. 6 months. Doon ka sa 6 months. Oo. Anyway, libre kain naman doon eh. Oo. Mas libre security ka. Pero 6 months na kulong. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.